hearken not unto them, serve the king of Babylon and live. Wherefore should this city be laid waste? But if they be prophets, and if the word of the Lord be with them, let them now make intercession to the Lord of hosts, that the vessels which are left in the house of the Lord, and in the house of the people of Judah, and at Jerusalem, go not to Babylon. And thus saith the Lord of hosts concerning the pillars, and concerning the sea, and concerning the bases, and concerning the residue of the vessels that remain in this city, Which Nebuchadnezzar, king of Babylon, took not, when he carried away captive Jeconiah, the son of Jehoiakim, king of Judah, from Jerusalem to Babylon, and all the nobles of Judah and Jerusalem. Yea, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, concerning the vessels that remain in the house of the Lord, and in the house of the king of Judah and of Jerusalem, sabay-sabay, they shall be carried to Babylon, and there shall they be until the day I visit them, saith the Lord. Then I bring them up and restore them to this place. Pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Makita namin muli ang aming kwento, Panginoon, kung yung pinapahiwatig niyo, Lord, magturo. Especially hindi popular ang message na naman ito, Lord. I pray, agapin namin, Panginoon, kung yung sinasabi niyo, at sa amin din, kung paano ito applicable, at dapat maging applicable, Panginoon, lalahanin niyo bawat isa na may kinakanan at pinagpadaanan. But especially yung mga nagtatapat sa inyo, punuin niyo po kami ng wisdom, Panginoon. Dahil ibigay ng oras, attention, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. Pray na namin, Pastor Lito, Lord, operation, bigyan siya ng malakasan, Panginoon, ang mga doktor din, biyaya, Panginoon, si Rain, Panginoon, may karamdaman, condition, Panginoon, bigyan po siya lakas, Panginoon, biyaya din po, Lord. Bawat sa amin, Panginoon, na maasa yung paggabay, may pong manguna sa amin, especially sa mga pag-aaralan namin, Panginoon, muli. Pray lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Good evening po sa lahat. Saglit lang po ang buhay talaga. Matay na daw si Enrile. Ilan taon daw? 100? 101. Pero sa tunay, 103. Tunay na. So, pineke niya pala yung ano niya. Ganon. 103. Masamanda mo yun. Sabi ni ba, question daw yun. Anyway. So, magandang gabi po. Ayun, sabi ko na. Title natin ngayon, so tuloy lang natin. No? So, nag-ano ako dito, tinitimbang ko. Ano yung nauulit na tema? Pansin nyo ba? 4 na beses sinabi. Title sana natin ngayon is, ano? May napansin? Title dapat nito is, They Prophesy a Lie. Diba? Paulit-ulit, 4 na beses inulit. So, huwag kayong makinig sa mga prophet because they prophesy a lie, prophesy a lie. So, magandang topic din yun. Pero tinitingnan ko yung ating, tsaka yung chapter, meron pa siyang isang prominenteng mensahe. Kaya doon tayo mag-focus. Yung mga false teacher, alam na natin yan. Though, again, may emphasis na naman dito sa chapter na to. Diba? Huwag kayong makikinig sa kanila, huwag makikinig. Kasi nagsasabi sila, nag-preach din, nagtuturo din. Ba, dito ka na nga. Nahiya ka pa eh. Na Stephen? Huwag kang mahiya, bad. Yan. Yan ang talsik yung laway ko. Asan na ako? Yan, yung mga false teacher, no? Ito ka, Pen. Mga false teacher, andyan talaga yan. So, napansin ko ngayon, talagang kanya-kanya na naman. Kaya yung mga tao ngayon, tisod na tisod. Kulto ka, kulto din to, kulto. Tayo, hindi tayo nakapansin. Hindi na tayo nagpapansin. Kaya nagpapansin tayo, yung mga baptist matalino din. Hindi naman talaga tayo baptist, kaya hindi naman dapat ganun. Si Abante lang talaga yung
Kahit dati napapansin ko na yan, mga Baptist tahimik lang. Amen. Kasi ang babato yan, Bible agad, yung tamang banat. Kaya nung nauso yung mga fall, tinitingnan ko, sino ba itong mga to? Talagang bawat ano, mga Baptist yung mga ano. Kaya dapat ganun tayo. Amen? Hindi tayo makikisawsaw dyan. Kitang-kita mo na sila, ina-expose na din ang sarili nila eh. Kasi unfortunately, marami ding tao pang walang ano eh, pangunawa. So, anyway, ba't ko nasabi yun? Kasi nga, yun ang isa sa mga tema natin ngayon, mga false teacher, ay nagliligaw. Okay? Pero ang title natin ngayon, ito yung madalas ko sinasabi sa inyo, ewan ko, nakukuha nyo, ay sa Jeremiah, no? Ang title natin yan, dito na binigay niya talaga eh. Yung dapat nilang gawin, no? Doon actually, sinabi nung pala sa ibang lugar. Pero dito natin talaga nag-double down siya. Sabi dito, title natin is subtitle yun, no? When it's time to submit and serve. Okay? Kailan yung panahon, o anong panahon, ang dapat ka na magpakababa, sumunod, at maglingkod. So kaya hindi popular ang ganyang message kasi nga gusto natin lagi tayong panalo eh. Ngayon, iba naman, pakahitang tao lang yung paglilingkod. Ito lang mga politiko. Kaya paulit-ulit yung word na serve, serve, serve. Yung Catholic, nag-ano lang daw yung nag-serve ako, nag-serve. Kilala kami mga sakristan eh, nag-serve kami. Nag-serve pa, nagpa-auto, di ba? Yun na, nag-serve na. Nasaan na ba ako? Ayun, so yun ang ating subtitle, no? When it's time to submit and serve. Pero ang title natin, ginawa ko dito sa verse na binigay ko sa inyo kanina. Tanong to, rhetoric question na naman, no? Pwede rin ito, why will you die? Gusto mo mamatay? Pwede ganun pala yung title niya. Gusto mo mamatay? Dito, ganun tayo, tulad nung kanina, di ba, yung motob, sinasalubong yung ano eh. Gusto mo mamatay nito ah. Sinasalubong ilang minuto, kung mauna ka ng 1 minuto, anong ano yan? Kung buhay mo naman, lalo pag motob. Gusto mo nang mamatay? Sino gusto mo mamatay? Sino tinatanong natin ng ganyan? Ngayon na lang tayo ito, baguhin ko na lang. Nag-iinom, nagpupuyat, naghanap ng away, di ba? Saldi ko yan. Inano na yung presidente. Gusto na mamatay niyan. Or, iba naman kasi yung politiko yung mga yun. Sino pa yung gusto na mamatay? Nagtatanang ka, di ba? Hindi mo kilala. Daredevil. Ayan pala, napanood ko rin. Sa aking feed. Yun ang gusto ko talaga mapanood, yung mga sumesemplang. Pag masyadong magaling, ang gandang pakinggan, pero mga bata, gusto ko nga yung fail army, di ba? Yun ang pawag na kayo mag-skateboard. Gusto yung extreme sports. Nasubukan ko yung skateboard, tsaka yung yung wakeboarding, ha? Skateboard pala, pero hindi pang tricks yun. Yung iba din, sinasalubong yung pababa, di ba? Anong tawag nila doon? Downhill, skateboard. Kaya hindi naman ganun kabilis yan, pinapabilis lang daw sa marami rin. Sino pa gusto mamatay na? Yan, di kumakain. Pupuyat, ano pa? Sigarilyo, yan, parang gusto mamatay eh. Ngayon dito, yung sumusuway sa Diyos, yan ang ano dito. By the way, yung ano pala natin sana, di ba? Sabi mo, kay Jonah ka na. Ganda sa mga bata. So, gusto mo mamatay? Ang tanong ng Diyos dito, gusto mo bang mamatay? Bakit ka mamamatay? Kasi sinasabi na ng Diyos, so, sakupin kayo, mapatay kayo. Ayaw niyo pa rin gawin yung dapat yung gawin. Amen? Tulad yung mga binabanggit natin, sa kalusugan man niya, sa trabaho, patakbo na sa akin, napakabilis, di mo kita. Gusto mo nang mamatay? Okay, ito, sa mga saldi ko, ganyan din yan eh. Pag politiko ka, ano yan eh, maduming, bilisan mo dito ka. Gusto mo mamatay? Ayan, di ba? Madumi ang politika eh. Alam nila yan, kaya yung iba dyan, sanay na rin mamatay. Ina-expect na nila yon.
Kasi walang kwenta na buhay sa kanila, kaya nga hindi sila gumagawa ng matino eh. So ganito ngayon yung kasaysayan nito, isa-isahin natin. Pero hindi pa yan ang title natin again. Pero ang ano ko dito, ito na lang yung kanilang city, no? Wherefore should this city be laid waste? Ganun din, hindi naman kamatayan, pero uubusin. Bakit pa masisira ang city na to? Yan ang tanong. Kasi yun ang pinipredict. Okay? Sasakupin kayo, ubusin kayo, ilalim po ng panahon, hindi sapat sa kanila yung matalo lang kayo eh. Ngayon, medyo medyo. Depende. Sa Gaza, tsaka sa Israel, kaya matagal na kasing panahon din yung gera niyan, yung dahilan niyan, kaya nagbubumbahan din sila doon. Pero bakit nagkakaroon gano'n ng minsan? Nagsautukan. Dahil lang sa inom. Minsan hindi lang sa inom ang dahilan nun. May mas malalim pang dahilan yung away. Nakakita na ba kayo? Subukan nyo minsan. Pero tingnan nyo, sa inyo ba walang ganon? Meron, di ba? Isipin mo lang, ba't nagaganito itong mga to? May malalang dahilan. At madalas, kahit pasisihan nila yung kung ano, kasi inago yung asawa ko, may mas root cause pa doon. Ba't nga ba kayo nag-aagawan in the first place, di ba? Nakikinig ba? Dito, anong root cause dito? Mamaya sabihin. Basta yung title natin, ha? Why should this city be laid waste? So, isa-isa natin. So, again, last time, chapter 26, ganito rin yung umpisa, no? So, in the beginning of the reign of Jehoiakim. So, medyo kabisaduhin nyo na yung mga hari niya kasi yung dati, yun ang date eh. Yun ang set ng date nila yung mga sinong hari. Though ngayon, nalagyan na lang nila yan. Binacktrack na lang natin yan from Jesus. Kung hindi nyo alam yun, ha? Kaya, 3000 BC. Anong sabihin nun? Before Christ, itong taon na to ang nangyari. 3,000 before Christ, o 200 years before Christ. Ngayon naman, 2025, After Christ. 2025, after death yun, or after Christ. Alam niyo ba yun? Ang daling i-date ng mundo, hindi billion niya, walang millions of years. Sa Bible, wala pa tayong 7,000 years ang Earth. 28 yan, okay? Konting science dyan, pero hindi pala science yun. Science din. Ano gusto sabihin yan? So, Asa na ako? Ba't tayo napunta sa date? Yung mga king. Yan, yung mga king. So, sino yung pwede mo ditong kabisaduhin kasi tatapos na yung Judah niyan, si Josiah na. Okay? Yan, si Jehoiakim, son of Josiah. Ilan yung anak niyang lalaki? Alala niyo pa? 4. Okay? Natakil natin yung Jeconiah, which is also Coniah, which is also Shalom. Yan, siya rin yun. Hindi. Si Shalom, ulitin ko ha. Yung anak ni Josiah ang sumunod sa kanyang hari is si Jehoahaz. Yun din yung Shalom. Okay? Siya yung bunso. No? Hindi mo alam paano nangyari yun. Ang bunso yung ano. Pero yung panganay, hindi nabanggit, hindi naging hari. Yung tatlo niyang anak, yun ang naghari. Okay? Ito yung isa, si Zedekiah, which is Matanaya ata yung tunay niyang pangalan. Pero mas kilala siya sa pangalan na Zedekiah. Yun ang pinangalanan siya ni Nebuchadnezzar. Okay? Kasi ginawa silang puppet state. Naalala niyo na? Yung isang anak pa ni Josiah, ayun nga yung Jehoiakim. Okay? And then, yung anak ni Jehoiakim, ayun yung Jeconiah, or Jehoiakim. Letter N, nanay. Okay? Okay na. So, basta gusto ko lang sabihin, kaya sinabi ko yun, para nga ma-date natin. Plus, itong vision ni Jeremiah, sabi nga sa inyo, ano to eh, collection to ng mga sayings or prophecy ni Jeremiah. So, parang kinumpile, okay? Pinagsama-sama yung mga vision niya, okay?
So, hindi lahat sa Jeremiah ay isang diretsong narrative. Okay? So, yan. Kaya nilalagyan niya ng ganyan kasi nga, hindi naman tayo araw-araw kinakausap ng Diyos ng ganito kalinaw. Okay? Obviously, kinakausap tayo in a way sa panalangin. Pero yung ganitong ka-eksakto, anong mangyayari in the future, ilang years, kayo makakapture at babalik kayo, hindi yun araw-araw nangyayari. Amen? Si Solomon, ilang beses kinausap ng Diyos? Yung kakamali, parang 3 lang, 2. No? Yung malinaw. Okay? Kaya iwasan niyo po yung mga Pentecostal, mga sign ng mga Pentecostal. Kinausap ako ng Diyos, itong sinabi. Okay. So, ano nangyari? Kaya ang sinabi ng Diyos kay Jeremiah, "Thus saith the Lord to me, make thee bonds and yokes and put them upon thy neck." So, naalala nyo, tapos na tayo doon kaya di ba? Sino nga ba yung kalaban? Hananaya ba yun? Inan ko yung binasag yung yoke, pinalitan ng bakal. Yun ba yun? Aba, hindi pa tatapos. Naalala ko kasi paulit-ulit ako dito. Ayan. Sa 28 pa pala yun, si Hananaya nga, tama. So, later pa yun. Okay, anyway, ito, alam niyo yung yoke, nalagay dito, pamatok. So, pinagawa siya ng Diyos noon, hindi lang isa hindi lang isa. Yokes. And then, ano pa yung ibang? Bonds. So, hindi ko alam ano yung panali. So, anong ginawa niya? Pina-LBC niya. Hindi. Pina-send niya sa mga messenger din ng mga... Kasi yung mga hari po, minsan may mga communication yan may mga messenger, ganyan. So, may mga pumupunta daw kay King Zedekiah. Tsaka kay Jehoiakim. Mayroon may mabanggit nga si Zedekiah dito ito. So, pagbalik mo doon sa bansa mo, dalin mo to. LBC nga. LBC ba sikat dyan? UPS. This message. Send them to the king of Edom. So, nakikita nyo ba? Panali. Siguro kahit anong panali or shackle siguro. And then may yoke. So, padala mo to doon sa hari mo. So, marami to. Ito, ilan to nabanggit? 5 ata to. So, king of Moab, Edom, Moab, Ammonites, Tyrus, Sidon, and then later actually pati sa Judah. So, 6. So, bakit pinadala ni Jeremiah ng ganon? Padala ko kaya si Marcos ng ganon. Anong papadala ko kay Marcos? Pag kinausap ako ng Diyos, no? Cocaine kaya na siya. So, padala mo yung yoke and then yung band daw, and then command them to say to their masters, thus say the Lord of hosts. Nakikita niyo ba? The God of Israel. Sabihin nyo sa boss nyo, ang Diyos ang nagsasabi nito. Ba't ganun ng propeta, no? Ibig sabihin, hindi sila inayaan ng Diyos na walang nagsabi sa kanilang tama. Amen? Kaya huwag niyo i-withhold pag alam niyo yung tama. So, wag ka din namang kung wala ka sa lugar. Okay? Lagi sinasabi sa inyo, yung pumunta ka ng Catholic Church, tapos nagyan ng damaso. Kasi iba naman, Baptist naman to, pinotrompeta yung mga Magsisi na kayo! Ako, di ko ginagawa yun. Una pa lang, alam ko mali yun Alam, bastos naman yun. Pero, may mga forum, di ba, na you can let your voice be heard. Like Facebook, may public post mo Iba, nagagalit Public post mo, tapos pag may nag-post, galit ka. Ano yun? May nag-comment. Turn off mo na yung comment para alam namin na Skyflex to Snowflake ka. Balat sibuyas ka mas sa Tagalog. Mas sa Tagalog na snowflake. Hindi, yung literal.
Ano ba ang snow sa Tagalog? Dami. Niebe. Wala, hindi ko pa narinig yun. Pusong mamon. Sarap yun. Okay, tuloy natin ha. So, ano sasabihin daw nila sa master nila? Ito. Ito na yun. Kaya ito yung tema natin eh. So, hindi lang Judah. Okay? Ayan. Actually, ito halos lahat na ito, no? Yung umpisa natin. Anong sasabihin nila? I have made the earth, ang Diyos, ang gumawa ng lahat, ng tao, ng earth, ng hayop, lahat yan. Ang Diyos ang gumawa. Alam naman namin yun eh. Hindi pa tapos yung mensahe, no? By my great power and my outstretched arm, I have given it to whom I have seemed meet unto me. Sa Tagalog, kung kanino ko ginawa, sino bang pinakamalaking bansa ngayon? Russia. Doon nagsakupan na yung mga yun. Pero, sino bang mayaman dito? Malakas. Mayaman na lang. Ilan yung lupa niyo ba doon? Hindi, dyan na lang. 100, ano ba yan? Di mo alam? Nalala. Yan bahay niya. 87. Daddy. Kasi nabenta na pala eh. Diba, malaki yun din, di ba? Alam ba yun? 100. Walas 200 yun eh, no? 126 yata yun. 120 lang ba yun? Sabi niyo dati 200. Ayun na, yung iba dyan, malaki yung lupain, no? O sino daw nagbigay sa kanila nun? Binili nila. Kanino? Anong pinambili mo? Saan mo na kayo pera? Paano mo nakuha yun? Naalala yung kwento ko nung bata kami, o tulog na kami. Paano nga kami, oh? Ba't may ganun? Ba't may ganun? Paano nga ganun? Gandang exercise yun, ha? Huwag di kayo nakatulog. Lahat yung babalik sa Diyos. Amen. Hindi, nabili ko nga. Paano nga bili? Kasi may pamana. Saan ang galing yung sinagpamana nun? Bandang huli sa Diyos. Ba't sinasabi niya pa yun? Kasi ganito yung message niya. Siya'y malakas, sa kanyang galing lahat. Kung may bibigay ako, kung kahit kanino, ako may nag-isip nun, ako nag-determine nun, ako nag-decide. Okay? Huwag ka mainggitin, huwag ka magnanakaw ng cellphone. Ba't siya may cellphone? Binigay sa kanya yon. O ikaw, humingi ka rin. Diba? Kaya walang dahilan para magnakaw. Ito, hindi lang to, lands. No? I now have given these lands. Anong lands? Yung mga nabanggit na kanina. Alam yung Tyre and Zidon, di ba? Mayaman din yan ng panahon nila. Nasa taas yan ng Israel. Ammonites, Moab, nasa gilid. Alam niyo yung mapa. Edom, ganun din. So lahat yun, kasi magkakatabi yun eh. Pag may nanakop dyan, alam mo, mamimili lang ba yan ng isa doon? Wala nang pakialam yan pag sobrang dami nila eh. So sabi ng Diyos, sasakupin kayo lahat ng Babylon. Ano dapat yung gawin? Namaya. Yan, sabi ng Diyos, binigay ko na yan kay Nebuchadnezzar sa Babylon. At hindi, no? Paano nila? Diyos siya eh. My servant. Okay, nabanggit ko lagi sa inyo yan, di ba? So, Nebuchadnezzar, servant ng Diyos, pero hindi yung mabuting servant. Pero in a way, dahil pinulfill niya yung gusto ng Diyos, servant. Okay? Ginamit. And the beast of the field have I given to him also to serve him. Alam niyo yung Book of Daniel. And all the nations shall serve him, and his son and his son's sons. So, alam niyo may yung kaharian, ganun yun, pati yung anak niya, yun yung mamana. Kaya si Marcos, hindi dapat sa atin ganun eh. Tapos na nga dapat tayo sa ganun eh. Nilabanan na yung matagal ng mga, ngayon, nauulit pa rin. Kasi nga, labanan yan eh. Pag mahina yung tao, hindi mo alam yung history nyo, hindi ganun din, walang hari, ganun din. Gahari-hariin din yung kanilang mga ano. Next naman, Duterte naman ang gusto ng iba. Ang iglesia ni Manalo. So, huwag tayong paloko. Pero ganun talagang kalakaran, no? Pag sanlibutan ng susunod.
No? Basta ba't yung Israel, hari-hari din yun eh. Sino ba ang huling hari? Tsaka bandang huli, anong ginawa sa kanila? Nabaliwala rin sila. Tsaka kasi hindi sila nagtapat eh. So, may ano po yan, may lesson din po dyan. Alam niyo yung anak, syempre, kung sino mo magtuturo sa anak. Yung tatay, di ba? Kung matino yan, matino rin yung anak. Madalas ay hindi. I believe yun ang ano dun, lesson dun. Kaya hinayaan din ng Diyos na Judah, then mga hari. Pero alam na natin yung kwento. Hindi din sila nagtapat. So, inalis din sila ng Diyos. Iba sa kanila, matay, ilang buwan lang, ilang araw. So, masasabihin niya. So, ganun po yun, kalakaran nila. Kaya pag nasakop sila, totoo naman, hindi lang sinubukan naman, mamatay man sinubukan din sa yung anak niya, hari pa rin. And then yung anak ng mga Israel, yung anak niya, nililingkod pa rin sa anak niya. So, sana nakikita niyo, kaya nga yung mga bayani natin, yan, tatalo na naman sa Facebook yung mga ano eh, si Quezon. Panahon pa namin yan eh. Yung tinanong kayo ng history teacher niya. Nung sinabi sa history teacher, pumirma lang si Quezon, kahit si Pastor dito sinasabi kasi yun talaga totoo eh. Pinapili daw tayong Amerikano. Kung gusto tayo maging state, no? Sabi ni Quezon. Sabi niya, kahit maghirap tayo, mas gusto ko pang maghari ang Pilipino dito. Kaya, yung iba humanga, yung iba naman. Anyway, yun ang reality niyan eh. So sana nakukuha nyo ha. So ganun yun. Kaya pag nasakop tayo, kunwari, loko-loko yung Amerikano. In a way, oo. In a way, hindi naman. No? In a way ha. Salamat. Kahit pa paano yung mga Amerikano, alam natin, talagang mabait din. In a way ha. Kasi nga, Christian, heavily influenced sila ng Christian religion. Yun ang totoo. Okay? So kaya pinagpala din, no? Kaya sinasabi ko yan para alam nyo, pag nasakop kayo yung anak nyo, yan, anong ginawa sa atin ng Kastila? Alam nyo, from history. Yan ngayon, mga solid Katoliko pa rin yung mga kababayan natin, no? Dapat nag-aaral tayo, di ba? Hello? Basahin mo lang yung ano eh, si Rizal eh. Ito wala eh. Mga taong di makakuha. Kasi panay TikTok, panay telenovela, pinapaikot-ikot lang sila. Nakakalungkot. Anyway, nasa na ba tayo? Yun, so, pero ang itong sa tema dito, hindi siya negative. Negative din siya, kasi sakop ka ba naman eh. Kaso nga, plan B na yun eh. Kaya kasalanan sila, kaya ang Diyos mismo, sa halip na pagpalain sila, anong ginawa sa kanila? So, nilagay sila sa ilalim. Hinayaan silang masakop. Ang maganda naman doon, bago dumating yun, sinasabihan na rin sila eh. Pwede pa naman bawiin ng Diyos yan eh. Diyos naman siya eh. Kaso nga, kahit paanong preach ng Isaiah, Jeremiah, wala, tigas ng ulo. Kaya bandang huli, yun ang mangyayari. Ngayon, anong dapat natin gawin? Okay, ito ang gusto kong example, kaya nang hinayang wala yung iba eh. Anong gagawin mo? Ito kasi, lalo mga bata, lalo mga lalaki. Darating sa utak nyo, nagtatabaho na kayo ng mga 30 years. Diba? So pag sa umpisa pa lang yan, medyo ano ka pa, ganado ka pa yan eh. Pero pag 30 years ka lang, anong taon na magkatabaho? Wala pa pala, no? Wala pa akong 20. Ilan taon, Stephen? 18 ka pa lang? Mga ganyan taon pa lang magkatabaho. Kaya iba, nakakita kayo ng taong ano, yung nalimutan ko yung term. Yung parang wala ng pag-asa buhay, nakita na ba yung ganun? Kasi nga yung taon nila, lalo pag kahirapan, may tinuturo din eh. No? May tinuturo din sa atin yan eh. Yung iba lang, mali yung pagkaka-absorb nila. Kasi yan, pag di niniwala sa Diyos, naging bitter ka na, pati sa gobyerno, pati sa Diyos, bitter ka na. Pati anak mo, nadamay na sa'yo. So, anong dapat gawin nyo? Nag-set nga tayo example, kunwari, sinong kilala mo din gusto natin yan, no? Yung kaedad mo na gusto mong masamang example. Yung kumbaga, yung buhay, talagang, kilala bang ganyan? Si Mang, ano na lang kunwari, si Mang...
Mr. X. Sino mo magandang... Yung ano lang, ganun tayong Sapira, di ba? Sino asawa niya? Ano lang natin, blind item. Or example lang na sino ang asawa ni Sapira? Yun ang masikat dati. Sino ba? Ananias. Kaso may magandang Ananias eh. Si Judas na lang yan, si Judas. Si Bang Judas, nagloko, tamad, tapos anong gagawin na lang ng tao na naghirap siya sa buhay? Eh hindi siya naniniwala sa Diyos. Anong gagawin niya? Either manlimos, masama rin yun, di ba? Hindi ka magtrabaho, malangal pa yung trabaho. Eh sawa na nga sa buhay, sinisisi pa ang Diyos. Pakamatay, bago magpakamatay. Yan ang gagawa ng masama. Di ba? Yung mga politiko, ganyan yan eh. Yung mga politiko, hindi lang mayaman lahat yan. May mga kakuntsabang mga ano yan. Kapareho din nila, loko-loko. Di ba? Pero hindi masyado yumaman. Yun ang ginagamit nila. Kaya nga sabi ni Pastor dito lagi na sinasabi to, I believe totoo. Yung mga, kaya hindi pinapalaya yung mga, alam niya talaga kasi naka-ministry sila dun eh. Yung mga nakakulong doon, ginagamit ng politiko kung gusto may patayin, pinapalaya lang yun. Kunwari, ay nakalaya si ganyan. Kasi mamatay na doon, si babalik yun. Ano nangyari yun? Hindi yan mahirap sa kanilang gawin. May kakayanan silang gawin yan, hindi lang sa pelikula yan. So, pero ganyan ang palitan yan. May mga bargaining chip na tinatawag yan. Kaya pag ito ngayon, nagbabangay na naman sila, di ba? Babatuan sila ng baho. Kasi totoo yun eh. Lahat yun totoo. Pagalingan na lang sila mag-manipulate ng media. Kaya ang media, ganun din yan. Gamitan sila. Ba tayo napunta doon? Ayan, yan. So yun nga, si Mang Juan. Hindi Juan. Judas. So yun ang gagawin ni Judas. Gagawa ng masama. Kanang pakilang, mamatay siya, di ba? Mga hitman, gano'n. So, desperado na. Hindi ko maalala ba't ako napunta doon. Ayan, yung mga lingkod, no? Hindi lahat ng lingkod, mabuti. Ginagamit lang, okay? So, ganun po si Nebuchadnezzar. Later, paparusahan din siya, okay? Hindi, sorry. Ayan, naalala ko na. Hindi ako naghihirap siya. Ikaw na lang naghihirap ka, ano yung dapat niyang gawin? Hindi magtrabaho, tsagain na lang. Anong tuturo sa mga anak niya? Kasi baka may anak din yan eh. Anong tuturo mo sa anak mo? Desperado ka, bitter ka sa mundo. Di ba, malamang yun din. O di nakasama pa sila. Ngayon, baguhin natin ng konti. Ito namang si Mang Jose na lang. Si Mang Jose ay mahirap din. Kaya nakakilala sa Panginoon. Ang tanong, anong dapat niyang gawin? Ang hirap ko naman eh. Magagalit ka ba sa Diyos? So, sabi kong plan B. Isipin mo rin, bakit ba ako naghirap? Kasi naman, hindi man ako, yung tatay ko, yung magulang ko, may pinili sila sa buhay nila na hindi tama. Either di mag-aral, baka iba dyan, kaya sa Bible pa yung mga alipin. Ba't naialipin sa Bible? Nagnakaw, hindi nakabayad. Alam nyo ba yan? Bayaran nyo. Basahin nyo yung Bible. Ang dami matutunan dyan. Kaya iba, hindi makaahon, may record. Ganyan yan eh. Kung di tinuruan yung anak niya, lalong di makabangon. So, ang gusto ko sabihin dito, yung pinaka-message kasi dito, ang Diyos na nagsasabi, mapasakop ko kayo sa Babylon, maraming mamatay sa inyo. Ngayon, ito yung mga madalas nating di ba, tema, parusahan sila, either sword, patayin ng sword, or famine, or pestilence. Ganun ang mangyayari sa inyo. Hindi lang sa Judah, sa neighboring countries din nila. So ngayon, nasabi ng Diyos. Sabi niya na ba? Hindi pa, no? Sabi niya, yun ang mangyayari. Kaya ngayon, anong gagawin nyo? So yun ang maganda sa Diyos, alam nyo, kaya katulad nito, I'm sure na-offend sigurado yung iba sa akin pag nagsasabi ako ng gano'n. Naintindihan ko yun kasi nung andyan din ako sa alagayan na yan. Minsan gano'n din ako, Pastor, kasi sabi pa, yabang naman, sisigaw pa. Amen?
Maganda yung pastor dito kasi kahit paano may sabi siya, laki ako sa hirap eh. Ako kasi hindi eh. Kaya siya nag-aala, ano ako eh. Pero then again, ganun pa rin yun. Pag yung sinabi kong, pag tinira ko yung kahirapan, mga squatter, ganyan, hindi ko kayo nilalait, alam nyo na yun, amen? Sinasabi ko lang yung totoo. Para hindi nyo na balakin pa. Na pagpatuloy yan sa inyong mga anak, dapat maintindihan natin ano yung sanhi niyan. Hindi nyo ba yun? Kaya ang Diyos sinasabi niya ngayon yun, no? So ngayon, ito, may mga tao in denial. Alam nyo ba in denial? Ay sabihin, hindi naman eh. Oh, yung tatay mo, ganyan yan. Gumaya ka ba? Hindi naman. Yung tatay-tatay nga rin, baka ganun din. Yan, painom-inom ka, patamad-tamad ka, magnanakaw yung lahi nyo, di ba? Pinanganak kayo sa kulto, ayaw nyo umalis dyan. Di ba, ganyan tayo eh. Pag sinabihan mo ba nasa kulto kayo, ano ba yun? Masama ba yun? Gusto mo nga silang umalis dun eh. Amen. Ngayon, kung ayaw nila, pananagutan nila yun at sila ay mapaparusahan, sila ay mapapasama. Kaya ang Diyos sinasabi na dito, paparusahan ko yung ano, kasi alam nyo naman ginawa ng mga tatay nyo eh. Hindi sila nagtapat, sumamba sa Diyos-Diyosan, anong gagawin nila? So ngayon, ito yung mga in denial. May mga prophets pa rin sila. Kaso, ano sinasabi sa kanila? Nililigaw sila. Sabi ng mga prophets sila, hindi, di ba? Sa chapter 7, parang ganun sabi ko last week, di ba? Sabi ng mga prophets sila, hindi ito masasakop, hindi. Sinasabi na nga ng Diyos, masasakop kayo eh. Ba't ako maniniwala? Jeremiah lang naman yan eh. Ba't di mo ba alam? Di ko tuloy nasabi yung no? Naalala tuloy ako. Isa sa mga subtitle pala natin dapat, yung prophesy alay, be careful who you follow. Mag-ingat ka. Katulad nyo ngayon, relevant sa inyo yan, alam ko. Kaya yan, saan nyo? Nag-iisip din niya, Pastor, tay, whatever ba tayo dito? I'm sure, nag-iisip nyo, pag may nangyayari, hindi nangyayari. Kaya kayo din, lahat yan eh. Kaya be careful who you follow. Ito mga kulto ngayon, painga yan eh. Alam niyo naman, mga iglesia ni Manalo, ang ganda ng building namin. Iglesia ni Soriano ngayon, meron na rin. Paano yan? So hindi pa dami yan ng building, pa dami yan ng member. So be careful who you follow. Kasi sinasabi dito, hoy, mag-iingat kayo. May mga nagsasabi sa inyo, may mga preacher kayo. May diviner, may dreamer, kung iba doon ay mga naman. Hindi ako naniniwala, hindi naman ako Catholic. Catholic ako, pero hindi. Naniniwala ako sa sarili ko, nakikinig kong ganyan. Sino ba yan? Sino bang source ng iyong paniniwala? Kahit sino ka pa, your dreamers, your enchanters, your sorcerer, yung talk show host, kung sino man yan, dahil naniniwala doon, yung panahon nila dati, si Inday Badiday. Ngayon si Oprah, ewan ko ngayon, ewan ko, sino yung baklang Boy Abunda, yan, may naniniwala dyan. Unfortunately, dapat nga wala eh. Which speak to you saying, you shall not serve the king of Babylon. Ang ganda ng pakinggan talaga, di ba? Huwag tayong sapasakop dyan. Ikaw ang Diyos na nagsabi. Yan sabi dito, for they prophesy a lie unto you. Saan makita natin yung importante dito, yung ano ba yung totoo? Itong mga kulto at saka yung mga biktima ng kulto, sinasabihan mo na, nilalapitan mo na, tinuturuan mo na, magalang ka, matalino ka, lahat na eh. Ang mga pagmamahal tayo doon, di ba? Blessing tayo doon supposedly. At talaga naman, tatanggihan ka pa? Saan ka pa? Feeling nila, gusto nila dumami member nyo eh. Gusto ko yung pero hindi sa ganung paraan. Amen. Ang paramihan ng member, gimmick yan, puro gimmick. Gandahan, yabangan. Nag-post pa iglesia ni Manalo, sabi, ang ganda siguro pag lahat ng Pilipino ay iglesia ni Manalo. Kasi syempre, nagbangayan na sila. Kaisama rin ako, nakisawsaw din. Pero gusto ko sabihin, tanggapin mo yung tama, kahit masakit. Ang dami na nag-preach. Last week lang, yun ang example, di ba? Yung
munti ka na mapatay si Jeremiah, di ba? Dahil hinuli na siya sa sobrang galit sa kanya eh. Eh meron lang, dami na pinipit yan, dati pa yan eh. So ganun po yun. Ang totoo, alam na natin, kahit di mo alam, kahit di mo pa narinig, kaya nga alam yung mga katotohanan ng salita ng Diyos, ako kaya ba, kasi kanino ka natuto. Maraming tao, salamat sa Diyos, no? Marami nagturo sa akin, marami na akong pinagawaan. So pero ramdam ko yung katotohanan pag gusto mo ng katotohanan. Yun ang sinasabi rin sa sa Bible, pag gusto mo yung totoo, doon ka. Pag gusto mo medyo ka lang din. Kaya never kayo maingit kung CCFP, kasi sila, by faith lang din sila eh. Nagsasama-sama lang din mga katulad nila. Maniwala ka. Na-realize ko yun. Medyo matagal na, pero anyway, na-realize ko ngayon. Kaya yung binubuo natin dito. Okay, so yun. So, dapat particular ka. Ano ba yung tinuturo nila? Hindi raw masasakop. Sinabi na nga Diyos, masasakop eh. At alam na natin nangyari, nasakop na nga. So, kaya sabi nyo, to remove you far from your land. Wait lang, tagal natin, no? That I should drive you out and you should perish. So, basically, parang sinisisi na ng Diyos yung mga prophet, false prophet, kaya kayo mapatay, kaya ka dahil dito. Kaya huwag kayo makinig doon. So, perfect example sana yan sa mga kulto, no? Pero, but the nation that dig their neck under the yoke of the king of Babylon and serve him, those will I let them in. So, so plan B na nga eh. So, obviously, hindi naman sila mananalo sa Babylon. Pero, still, at least, hindi kayo mamatay. Okay? Anong gusto mo? Ano yan? Sa trabaho, balik tayo sa trabaho. Ngayon, inoperang ka na maging drug, mga politiko, ano niya, mga yan. Kaya binibigyan ka sweldo, basta kay Lenny ka lang, sino man yan. Huwag ka na mag-church. Ang sama ng loob ko dati nun eh, doon nag-umpisa yun eh. Kaya ano pang example nyo? Yan, ay may trabaho ng Sunday. Hindi na may sweldo na ako ng ganyan, no? Nangangarap ka na yan, di ba? Lalo pag may trabaho ka, naimili ka na ng trabaho mo. Andun na yung utak mo eh. Kala mo, hindi ka naman kayang bigyan ng Diyos ng trabaho na pag pumayag ka na agad dyan. Yan ang magiging pagsubok sa inyo, mga young people. May iniwala ba kayo sa Diyos o hindi? Sabi dito, sinasabi niya, sumuko na kayo. Minsan, minang magandang pag yun ang tama. Okay? So, yan niya. Kunwari, ito. Magtatrabaho si Christian. Nako, pastor, walang trabaho ng Sunday, okay yan, di ba? Kaso pastor, ang hirap eh. Tapos yung boss ko doon, medyo masungit pa. Isigawan ka pa. Ano pipiliin mo? Huwag ka magtrabaho ka doon. Ganun talaga, di ba? May trabaho ka, at least kumikita ka. Alam nyo, maraming ganyan nangyayari dyan. Ang pinipili yan, mga babae, yung last one. Piliin nila yan. Ayaw nilang mahirapan. Hindi nila tinanong, hindi nila inalam ano yung plano ng Diyos. Ito plano to ng Diyos, plan B nga lang. Ay, ganun, plano pa rin ng Diyos. Kumbaga sa target, perfect will of God nasa gitna, di ba? So, alam mo na, pinagpala, talino, maraming anak, blessing eh. Ano ba? Kung wala ka doon, at least dito ka sa malapit doon, huwag yun sa kabila. Parang basketball na sa'yo, di ba? Ay, na-shoot nga, kalaban naman yun. So, pinapapili sila ngayon, at tayo din. Nakikinig ba kayo? So, kahit na, sa trabaho, maniwala kayo, araw-araw ng buhay nyo, himili kayo. Sa pag-aaral, ganun din. Mangungopya kaya ako? Ang taas ng grade ko, hindi ka naman natuto. Baka saldi ko ka pa, o Marcos ka pa, paglaki mo. So, ang sabi sa kanila, ang linaw na instruction sa salita ng Diyos, sumuko na kayo, parusa ko din sa inyo yan eh. At least buhay ka. At least, yung city nila, na pinagkaano din yan eh. Yun na kanilang pangako, naalala nyo, Assyria, ganun din sabi sa Assyria eh. Kasi yung mga nananakop, ayaw naman nilang magsira eh, minsan ha. Kasi nga, gusto lang nila niya, mag-tax sila sa iyo. Ganun lang sa libutan eh. Hindi nyo ba yun? Ganun din sa trabaho. Pag sinisigawan ka niyan, gusto lang niya ma-accomplish yung dapat niyang accomplish. Kumita siya, kumita ka rin, malaki kita niya eh, okay lang yun. Nakikinig ba kayo?
Ganun po tayo. Ano pipiliin mo? Yung trabaho na mayroong Sunday, malaki sweldo, o maliit lang, pero wala Sunday. Nasa iyan. May mili ka niyan. Kung importante sa iyo ang church, ang Panginoon, salita ng Diyos, all winning, alam mo na, pipiliin mo. Gusto, apihin naman ang maliit sweldo ko eh. Tanong, gaano ba kalaki sweldo kung kailangan mo talaga? Sa totoo lang. Buhay ka nga ngayon, di ba? Kahit sa church, ganyan. Iba, kahit yung mga pastor, lumalapit yung kanino. Kasi nalulula sa ano, laki, tutulungan ako nito, susupport ako nito. Ay, aso ka naman nila, gusto mo yun. So yan, kaya sabi dito ng Diyos, maganda naman yung balak sa kanila eh. O, sige, hindi kayo masakop, hindi kayo mamatay, hindi masisira yung city nyo. Maninirahan kayo dyan, ganyan yun. Yung sinasabi niya, actually, gano'n na sinabi ng Assyria, tsaka yung Babylon. Kaso nagmatigas sila. Sinunog sila ngayon. Okay, bilisan ko na lang to ha. Mas nakwento ko na halos lahat eh. So, ganun din na sinabi sa Zidon, Ammonites, Sidon, nabanggit kanina. And then pati sa Judah, kung ano yung sinabi, ganun din. Kaya tatanong sila, gusto nyo mamatay? Pati kayo lahat? Oh, huwag na. Sumuko na kayo. Makinig na kayo sa tamang lingkod ng Diyos. Itong mga kulto, ba't hirap sila dito? Kahit yung maligtas lang, pakinggan lang tayo ng 30 minutes, isang oras. Napaka ma-pride nun. Ayaw nilang maririnig, napapatig ang, kayo lang tama, hindi ko na sinabing ganun eh. Yung tama ito, kaya nga i-share sa'yo, alam ko naman, hindi ko na iniwalang tama ito. Tama ito, totoo ito. Pero i-validate mo rin. Ito mga ito, ayaw sumuko. Oh. Ay, maglilingkod kami. Ganun din naman, maglilingkod kami sa hari nyo eh. Tama ba? Hindi. Ay, naku, mag-ties kami. Baptist, taties yan eh. Doon, hindi kayo nag-ties doon. Minsan-minsan. Oras nyo rin eh. Ay, good church yan. Good church ka rin doon eh. Kaya ako, di ako nag-good church eh. Di ba, kala na mga malaki pa. Wala ka rin alam. Anong blessing ina-expect mo niyan? So, ayun na nga. Kaya huwag kayong makinig, paulit-ulit siya kasi talagang pinaka-ano dyan. Kaya again, pag soul winning ka, ang kalaban natin, bukod sa philosophy nila, yung mga tagapagturo nila. So, anong solusyon doon? Aralin mo ng gusto. kahit ilang taon nilang napakinggan yung kasinungalingan yun, alam mo ba ang katotohanan, kaya nga sword yan eh. Nakita niyo ba yung ating bagong maganda, di ba? Double-edged sword. Kaya tayo mga taga-discerning talino tayo dapat, salita ng ginagamit natin. Amen. Sword of the Spirit. Ano ang tagal na kata, dito na ako mamatay dito. Gusto mo ba yun kung may choice ka naman? Di ba? Sabi nung Sotiano, wala nakakalang maliligtas eh. Sabi si Peter, alam niya eh. Paano yan? Ganun effective ang katotohanan. Kaya, si Jeremiah, ngayon, hindi na pwede fix sila sa future, pero paulit-ulit na alam nila ang Diyos kaya magligtas. Alam nila yun, bago sila makapasok sa Israel, land of promised land, Canaan. Alam nila yun. Kaso di sila nagtiwala. Karamihan sa hindi nagtiwala. Anyway, tuloy natin. So yan, pag hindi ito kayo nakinig, patay kayo, mga prophet, lahat kayo. Pag nakinig kayo dyan, so ulitin ko lang din, iba dito hindi namatay. Iba sumunod, iba na-spare ng Diyos, lalo si Jeremiah. Ay natira naman, salamat naman. Iba sumuko din. So tatlong tatlong batch, okay? Naalala si Daniel yung una. Mamaya babanggitin si Jehoiakim nga, ano yung other name niya? Kalimutan ko. Anyway, tuloy ko lang dito. I respect please and all the people. So hindi lang sa tao, lahat. Perfect yung Facebook talaga, nakikita nila yung gusto nila. Twitch natin, YouTube. So, walang pwede magsabi dyan. Hindi mo sinabi eh. So, huwag kayong makinig dyan sa mga kulto yan, mga false teacher. Kung di sila ligtas, di kayo tuturuan ng kaligtasan yan. Ulit-ulit, huwag kang makinig dyan. Ayan, so bakit masisira itong city nyo? So, sa atin, makikita natin, nakita nyo ba yung Gaza? Like kung binabanggit. So, nakabalitaan nyo yan eh. Dito sa Pilipinas, ano yung nasira dyan sa gera? Marawi.
So, alam nyo yan, pag may conflict, sira yan. So, kung gusto nyo ano pang gusto natin ma-preserve? Pamilya mo. Gusto nyo ma-preserve, di ba? Yung church, gusto mo ma-preserve. Yung kalusugan mo, gusto mo ma-preserve. Sinabi ng, wag mo yan! Malakas pa ako eh. Ngayon yan. Pag kinawawa mo yung ano mo, balik tayo sa ngipin, ganun din yan, sa ngipin. Pinabayaan mo lang, ayaw mo mag-toothbrush, ayaw mo matamis, ayaw mo makinig. Gusto mo masira yan? Gusto meron namang ano eh, gusto mahal yun. Buti ko, may pampaganon ka. At hindi, iba pa rin, tanong nyo kay Brother James, iba yung ano, iba yung tunay. Amen? Batid na pa yan. So, ito yung dapat nilang gawin. Kung tunay kayo mga propeta, ang galing ng Bible, kompleto eh. Tayo ina-appeal na tayo kung tunay kayong Kristyano. Iba kasi mali yung term, itong tunay kayong Kristyano. Pero kung matino kayo anak ng Diyos, ano yung dapat mong gawin? Okay, nagkamali ka ngayon. Okay, binigyan ka ng Diyos ng kahirapan, ng ano man yan. Ano pa yung kahirapan? Hindi ka makatabaho mo ayos, ano pa? Under ka ngayon. Lahat naman tayo under eh. Again, di ako nag-aayabang dito, baka nag-aano kayo. So, ito yung dapat yung gawin. Magtunay kayo, ano intercession? Mag-pray na kayo. Lumapit na kayo sa Diyos. Amen. Kasi may natitira pa. Nakita nyo kanina dito hanggang matapos na ito eh, di ba? Yes! Mababa ang sweldo ko, at least di ka katulad ni Mr. Judas. Napapatay, magnanakaw, di ba? Mababa yung sweldo ko, pero may sweldo ako. Amen. Eh, paano kung hindi? Ay, mga teacher dati, ang baba daw ng sweldo niyan dati yun, ha? Ay, hindi rin. So, may mas mababa pa dyan. Okay? So, ganyan sasabihin, huwag kang gagawa ng masama dahil lang mauna, mas maganda yung sakyan ko, mas malaki. Ganun din eh, makapunta rin ako eh, kahit, di ba? Amen. Ganun din, nag-aaral ka, mag-aasawa ka din. Iba naman, agawan na asawa. Okay, pareho lang yan, alam nyo ba yun? Amen. Pag yamanin mo, mahalin mo talaga sa'yo. Amen. The best yan, yan ang gusto ng Diyos. Hindi ka pa si Chis Escudero. Anong problema niya? Sobra na? Ala ko, natatagalan na kayo. Wala, konti na lang oh. Ngayon distract. Okay, yun ang sinasabi naman ng Diyos, di tayo biniwanan ng kahit po yung mga magnanakaw na yan, alam nila yan, ako, mahuhuli ako. Huwag na kaya ako. Tigilan ko na kaya to. Amen? Tigilan ko na yung, isa tayo din, nag-excuse na, basta church na lang eh. Yan kasi madalas nagsasabi sa akin, hindi sinungaling kaya ako, kung may sakit kaya ako. Iba nga may sakit, nag-soul winning pa eh. Amen. Ay, magandang ano to, si Epaphroditus ba yun? Alimutan ko tuloy eh. Huwag ka naman pakamatay ha. Pakiramdaman mo rin. May ibang araw pa naman eh. Pero minsan pag kailangan. Amen. Lapit na. For thus said the Lord, darating daw talaga, the pillars. Ano tong pillars? Ito kung binabasa yung Bible niya, paulit-ulit. Ano yung mga pinagmamalaki nila? Tatapos ko na naman kay Solomon eh. Yung pillar, anong pangalan na? May tawag pa siya doon, si Kalimutan ko na naman. Anong pangalan ng dalawang pilar? May pangalan yun eh. Sobrang ganda siguro nun. Yung mga building yan, may pangalan yan, di ba? Mga sigat sa amin, yung mga PBCom, ganun. Tsaka yung matulis doon, ano yan? The Enterprise, yung ganyan eh. Isa yung pilar nila kasi siguro birang-bira yun. Uy, nakita ko si ano doon sa, kung ano man yun. Kalimutan ko eh, Joe. Anyway, malimutan ko. But anyway, so tinutukoy ng pillars, ang napakaganda, ano yung sea? Ano yung sea? May dagat ba doon? Ang tawag nila doon sa napakalaking basin sea. Naalala nyo yun, yung nasa ilalim nyo, mga baka. Tatlo sa north, tatlo sa south, tatlo sa ano. Ang laki nun, doon sila kumukuha ng tubig. Kasi later, yun talagang tatangayin yun later. Lahat. Pati mga brass yun eh. Gawa sa brass yun. Ewan, ginawa, dinurog nila, hindi ko alam. Pero later, sobrang galit sa kanila. Lahat ng meron sila, inuubos.
Ano yung bases? Ganun nga, yung mga lalagyan ng tubig din yan eh. Residue of the vessels. Kahit pa paano may vessels pa sila, may temple pa nga sila eh. So, ganun din tayo. Ito mga babae, ito mga kahit sino ka pa. No? Mga lalaki, may lakas pa kayo, di ba? May ganda pa kayo, may pogi pa kayo. Pag kayo'y natutoksong gumawa na kung ano, mga kayo sino yung pakamatay, si Eman. Maganda ba na yun? Kasi utak nun talaga, parang may ano na eh. Kasi nga, inanauna eh. Huwag nyo sasalang-alang, huwag nyo ubusin. Wala na akong pag-asa buhay, tinanggal ako sa trabaho. Wala na akong trabaho. Nabasted ako, iniwanan ng asawa ko, may buhay ka pa rin. Amen. Hindi nyo ba yun? Ngayon, isa lang alang mo yun. Sila may natitira pa sa kanila. Yes, nakasakop sila nung una, nadala doon si Kunaya. Pero mayroon pa natitira sa kanila. Pagyamanin mo na lang. Amen. Kaso hindi sila nakontento doon eh. Ito yung banta sa kanila, which king of Babylon took not. Okay, may natira nga sa kanila eh. So basically ito, mga material na bagay, para makarelate siguro sila, no? Inisa-isa dyan, may mga natira pa sa inyo, huwag nyo namang hayaan yan, pati yan, yung natira sa inyo, ha? Kukunin talaga yan, naasar sa iyo. Ganun nga nangyari dito, eh. Bakit sila inubos? Sobrang asar. Diba, naglagay na nga ng puppet state, Sedekaya yung ari, hindi pa nakontento si Sedekaya, nagyabang pa. Ayaw mag-tax doon. Eh, masama yung tax sa ibang bansa, di ba? Eh, so, sakop kayo eh. Parang tayo. Before. So, nakuha niyo ba yung mensahe? Amen. Plan B, ano title natin? When it's time to submit and to serve. Iba naman, walang matinong church to iba. Medyo lumalago sa kung anong palataya. Minsan, hindi na kontento sa church nila. Naghahanap ang mas maganda. Okay naman yan, kung talaga meron. Ako, nila naman akong inaano sa inyo dito, di ba? Problema, yung iba talagang walang church, hindi na nag-church. Wala, lahat kayo, makahina kayo lahat eh. Ako lang magaling, eh. Iba naman yun, mayabang din yun. Hindi kaya mag-submit. Sa trabaho, yan, yung mga bata. Naghugas, ako na maghugas ng plato eh. Hugas ka lang eh. Eh, nakakasawa na eh. Lahat tayo dumaan dyan eh. Natamad ka. So yun eh, kumain ka eh. Men, buhugas naman ako sa sasakyan. Buti may sasakyan ka pa. Bike ko. At least, may bike ka. So yun, tapusin ko na. When it's time, sinabi lang dito maganda din sa bandang huli. Sinabi talaga eh. Masasakop sila. Then later, ibabalik naman. Ganun lang eh. So, hindi, sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ilalim pa rin. Di ba? Minsan nasa ibabaw. Patas ang Diyos eh, magaling ang, inag-aralan mo yan, galing eh. Tulad ngayon, sana makulong ulit si Butots, no? Sana. Ganyan siya eh. Nagyabang na naman, nakawala. Yabang, kumandida, nanalo naman. Si Dilima ba napalaya na? Opo. Tindi, no? Yan, so, yun ang gusto sabihin. Yun ang pinaka-mensahe talaga dito. May time na tuto kang mag-submit. Okay? Lingkod lang, siguraduhin mo lang, nasa plano ka ng Diyos. Yun ang problema sa iba, humble ako eh. Pero actually, pinapalo ka na ng Diyos, humble ka pa niyan. Okay din yung mag-submit ka, okay? Pag nga, mga anak ko, pag pinapalo na, sumisigaw pa. Kasi hindi matanggap. That's what you deserve. Ngayon, mag-submit ka, huwag ka nang maingay, matuto ka na lang. Kung yun ang ginawa nila dito, okay sila yan, I believe yung iba dito natuto. Kaya nga later, iba sa kanila, nagkaanak, dumami pa sila, nakabalik pa sila. Ayan, so let's pray. Lord, maraming salamat po Lord sa mensahe, napakaganda Lord. Though in a way, parang hindi maganda, negative siya, plan B siya sa amin. Kailangan mag-submit, of course, kami ay karaniwan, dahil gusto namin kayo maghahari, mayaman, gusto namin kayo nasa taas. But may mga panahon pala yun, ma-recognize na namin kung kami nagkasala, nagkulang. Salamat nga, hindi nyo papatayin. Mag-submit lang kami, kung kailangan sumuko, kailangan temporarily,
maglingkod, magtrabaho ng mga hirap, Panginoon. I pray, submit namin, especially ang aming lahat sa inyo. Then, hindi na mag-submit sa sanlibutan, Panginoon. Maganda nito lang yung plano nyo, Lord, kung sumusunod kami. Kasi nilatag nyo na lahat sa Bible, Panginoon. Kami mamatay din. Pero, ang reward sa tama, tunay at maganda, Panginoon. Salamat po yun. Therefore, ang soul winning, Panginoon, maglingkod sa inyo, hindi mahal. Kailangan lang namin talaga magtapat at pagal din, Panginoon. Mga bagay pa yun, pinapanalangin namin mga na pinagkadaanan din, Panginoon, alam namin mga Kristiyano. Sari-sari din ang pagkasubok, iba-iba din. So, I pray yung mga nangihina, natatalunan, Panginoon, bigyan sila ng biyaya din. Makahon dito, Lord, bigyan sila ng malakasan, pangunawa sa totoo dapat gawin, paano kung makabalik, tamang gawain, Panginoon. Ay pong tumulong bigyan ng biyaya, Panginoon, bigyan ng paraan paano kayo po kabalik sa tamang track. Kailangan po, Lord, ay ingatan yung mga sa muli. Ay sa mga blessing, Panginoon, maalala namin lagi yan, mga itira pa, namin kaya wala. At yes, pwede ko umasa pa ng blessing, Panginoon, hindi naman yan available, lalo kayo mayaman, kayo pong may-ari ng lahat, pinanggit nyo din dito. Kayo nagbibigay kung anong sino gusto yung bigyan at kung kailan. So I pray, again, kayo pong tulong sa amin. Kaya mula natin. In Jesus' name we pray. Amen.